Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Libra mula July hanggang December 2024? Oh. Well, iniisip ko, kasi may babae tayo dito. Usually, pag nakita ko to, ito yung kasal, mayaman, maraming description. Pero kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay para sa inyo o sa tingin nyo ay applicable sa sitwasyon nyo. So, may babae nga tayo dito. Pwede rin, kung hindi ito ay para sa inyo, ito yung puso nyo. O ito yung kakilala nyo. So, again, yung babae dito, kasal. O kung di ganon, mayaman. Kung di ganon pa rin, di workaholic. O may sarili siyang trabaho. O source of income. Kasi tingnan nyo, refusing to compromise. Ayaw niya makipag-ayos. So, inisip ko bakit ganon. Ito. Kasi, niloko. So, meron dyan word ayun, deception. Niloko siya. So, inisip ko rin, bakit ganon? Saan siya niloko? Kasi maraming pwedeng meaning ang deception. Diba? Pwedeng sa pera lang, o may pinangako hindi tinupad. Pero more like, tungkol to sa kasal nila. Kasi kasal din naman to. Sa relasyon nila, siguro nagka-third party o magkakaroon pa lang. Kasi pwede rin nangyayari na to. Kasi kung nangyayari na to, di ganun pa rin yung energy hanggang katapusan ng taon ng 2024. Present pa rin yung cheating o hindi pa rin titino yung puso niya. Kung di pa nangyayari, yun nga, baka mangyari pa lang. Pero huwag kayong mag-alala kasi hindi naman to tatama sa lahat ng Libra. Okay? Kasi alamin pa rin naman natin kung sino yung tatamaan ng reading na to. So, sino kaya yung possible puso nitong babaeng to? Pero wait lang. So, sino kaya nag-cheat sa connection na to? Yung babae ba o lalaki? Kasi may cheating nga. Sa bagay, siya naman yung ayaw makipag-ayos, di siya yung niloko, malamang. So, sino yung babaero na karelasyon ng babaeng ito? Scorpio. Gemini. So, yan yung possible ex ng babaeng to o karelasyon. Ngayon, kung sa tingin nyo, hindi naman applicable sa sitwasyon ko yan. Dahil single naman ako o feeling ko hindi yan tatama sa akin ganyan. O hindi, tawag dito, hindi nag-resonate sa inyo yung zodiac sign. Kung kakilala, sabihin natin ganon. Sino yung kakilala na tatamaan ng reading na to? Kung di man sa inyo mismo tumama to. Yan na lang. Kakilala, Scorpio pa rin, oh. Magulit yung Scorpio natin. Ito, Scorpio ulit. Yung kakilala, Scorpio, Pisces. Anyways. Ito, dagdag info. Para may ibang energy. Kuha tayo ng ibang deck. Ngayon, may Prigione tayo dito. Ano to? Praise. Casa house. Ano to? Sige, naisip ko na. Well, yung iba sa inyo magiging introvert in a way na para bang ayaw nilang lumabas.
mas comfortable sila sa loob ng bahay nila. So, expect natin na yung iba sa inyo ay, yun nga, mas gusto nila sa loob ng bahay nila. Ayaw nila gumala. O ayaw nila makisalumuha sa ibang tao sa loob ng 6 na buwan. Na ito, hindi ko naman sinasabing hindi sila literal na lalabas. Pero, parang ayaw nilang umattend ng party, celebration. Mas gusto nila sa bahay lang. O kung atin man, piling-piling tao lang yung attendan. Bihira lang lalabas. Ganyan. Yun yung bad side. Yung good side, magkakaayos pa. Okay? Yung mga nasirang relasyon. Reconciliation ay posible. So, sabihin natin, isama natin to dun sa unang spread, dun sa tarot. Di ba may cheating? Mawawala rin yun. Okay? Kung baga, i-release din nung babaero yung kanyang kabit. At, babalik siya sa original niya. So, ganun ang dating dito. Nabubuo ulit ang pamilya o samahan kung wala mang family. Edi, yung connection. Mabubuo ulit yung connection nila. Magiging sila ulit. Kasi, pipiliin nung lalaki, yung original. Okay? Ngayon, kung di yan karugtong, yan lang talaga. Yung dalawang card na yan. Ganun pa rin. Okay? Wala naman na iba. Idinugtong ko lang doon sa tarot. Sana nga magkarugtong na lang. Tawag dito? Iba pang senaryo. Expect natin na yung iba sa inyo busy. Magiging busy sa work. Regardless kung nasang work siya, sabihin natin sa company o nasa bahay lang. Kasi kung nasa bahay lang, kaya siguro hindi makakalabas kasi busy siya, lalo na kung ang work niya ay nasa bahay, di ba? So again, whether sa company to o sa bahay yung workplace, busy yung iba sa inyo. Kaya siguro walang time lumabas, makisalamuha, kasi laging may iniisip lagi yung work. Parang dami niya kasing responsibilidad na kailangan niya mag-earn ng maraming pera, marami sigurong babayarin. Sabagay, marami talagang babayarin, di ba? Pag dumating yung bare months, kailangan mo na mag-ipon. Lalo na kung marami kang inaanak. Di ba, magpapasko. Tapos, ang daming gastos dahil maraming selebrasyon. Kung nagse-celebrate kayo ng Halloween, yung iba naman, mga fiesta, birthday celebration, tapos ayun na nga, Pasko, tapos New Year. Kasi 31, di ba, maghahanda ka na para pagsalubong mo ng January 1. Marami kang blessing. Di ba ganun yun? Kaya naghahanda. Para buong taon, maraming pagkain. Prosperous. So, ayan, ang daming ang gastos. Kaya, expect na natin na yung iba sa inyo ay magiging workaholic para mag-gain o mag-save ng maraming pera para sa mga susunod na selebrasyon na paparating. Pero sabihin naman natin wala namang ex kasi may iba na walang karelasyon. Pero nag-away sila nung kapatid, kaibigan, ka-workmate, o ewan ko sino ba yung nakaaway ng iba sa inyo. Maaari pa rin naman magkaayos. Okay? Don't worry. So, yun na lang. Punta tayo dito sa ibang deck ulit.
May ibang energy. So, Libra to, ha? Libra reading. So, sabi dito, ready, set, go. I-focus natin para luminaw. Pero di pa rin mali. I-edit ko na lang mamaya, ha? O pag in-upload ko. Anyways, isang card na lang kasi 10 minutes. Mag-11 na. Tatagal yung editing. So, tama na yung isang card. Ready, set, go. Now is the perfect moment to dive in and embrace your heart's desire. Wow. Ibig sabihin, panahon na para sundin nyo ang puso ninyo. Puso in a way na sundin ang nais o nadarama o gustong gawin. Parang perfect time na siyang gawin. Sa loob ng 6 months. So, yun nga, June to December 2020. July pala to, sorry. Mula July to December 2024. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye po na.